Ito naman Eric, ito naman yung patungkol sa Christmas wish ng ACT teachers. Ma'am Lorraine and Miss Ina, bira. May Pasko ba yan sila? May Pasko pala sila? Meron ba sila? Alam mo, ang Ano naman sabi dyan? yan, ito sabi. Teachers and education personnel wish. Ni teachers and education, sinasama mo pa lahat, teachers and education. Yan ang ACT style teachers, ng CPP. ACT teachers, ayun ang linawin natin dito. ACT teachers wish to have a new Department of Education Secretary this Christmas Grabe, ang lakas. due to what they describe as the failure of Vice President and Education Secretary Sara Duterte to address the issue within the education sector. The ACT Teachers Party List Group said on Monday, December 25. I defer to Ma'am Lorraine muna and Miss yeah. Ina. Ma'am, your comment. Ako muna. Yan. So, alam mo, ang ACT Teachers Party List, mga kababayan, ay creation yan ng CPP, NPA, NDF. Nanggaling mismo yan sa bunganga ni Joma Sison. Agree. Na ang Alliance of Communist Teachers ay CPP, NPA, NDF. So, yung lahat ng napakaraming problema ng ating educational system, ituturo natin kay Franz Castro. No, katulad ng sinabi ni Eric kanina, ito si Pahilga, no, sumali siya sa at talagang pinaaral pala ng CPP yan na maging abogado para i-infiltrate yung judicial system natin. Agree. At babuyin. Hanggang ngayon, active pa yan, Ma'am. Active pa. Active pa yan. Yan, at ang kanilang role ay babuyin ang ating gobyerno, babuyin ang ating mga institutions. Correct. So itong si Franz Castro at ang Alliance of Communist Teachers na yan, nandyan sila hindi para maganda yung edukasyon ng mga anak natin at saka yung mga teachers. Correct. In fact, kinikikila nila yung mga teachers natin ng monthly na botaw. Yeah. Na hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi alam natin napupunta yun sa mga NPA, sa terorismo. No? So, itong sinasabi nila, napakalaking compliment ito sa ating Vice President. Yeah. Kasi takot na takot sila. Saan ba natatakot ang CPP, NPA, NDF? Takot na takot sila sa isang lingkod bayan na totoong naglilingkod sa Pilipinas. Yan ang totoo tungkol sa kanila. So, hindi na misteryo yung ganyan mga sinasabi ni Franz Castro. Yeah. Baka gusto niya maging sekretary. Alam niyo mangyayari sa mga anak natin Anak ko, i-recruit pag si nila. Franz Castro, Sira. dadamputin niya yung mga anak natin na walang paalam at Okay. ipapasok niya sa van kasama si Satur Ocampo. Katulad nung ginawa nila sa Sa Palaingod. mga batang katutubo, no, na hanggang ngayon she's standing for trial at sana lumabas na yung desisyon Correct. para we will see her behind bars where she belongs. Agree. Miss Ina, thank you Ma'am Lorraine sa napakalinaw mong editorial commentary patungkol sa usapin na Yun nga. pinapatanggal nila si Inday Sara Diba? Duterte. Go ahead, Sabi Miss nga, as Vice President Sara Duterte must be doing her job really well Yeah, no? As Education Secretary para ganyan ang hiling nitong mga komunistang teroristang grupo na kanina na una nating natalakay, no? I'm sorry. Una na nating natalakay yung influence no sa mga kabataan kasi yung simula sa EGP. And gusto ko lang din balikan ito. Go ahead. Dahil si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, napakalinaw ng kanyang direksyon, natigilan na at tuldukan na itong NPA recruitment sa hanin ng mga kabataan. At yun yung gusto kasing di ba? We always say this na itong mga komunistang teroristang grupo nakalubog dito sa sektor edukasyon, lalo na dito sa Kongreso, no, sa katauhan ni Franz Castro, ay talagang automatic yan ang lalabas sa kanilang bibig. Pero tayo, di naman na tayo, bulag. Kaya tayo, tatawanan lang natin yan si Franz Castro, ang Christmas wish lang naman namin dito, ay sana matauhan ka pa. Kung meron pang pagkakataon yan, di ba, Eric, di ba? I mean, naniniwala pa rin tayo na sino kahit isang katiting dyan, no, ng bahagi ng pagkatao mo, Franz Castro, magbalik loob ka na. Agree. At lahat ng ginawa mo, atraso mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga guro, sa mga kabataan, ay mabawi mo pa. Alam mo, Ina, Franco, Eric, no? Si Vice President, di ba may mga intriga na about that unit team thing, di ba, na may mga tao that are inuudyok siya, they're demanding na you already divide, you already umalis ka na, kumalas ka na dyan, di ba? But she's not doing it, and my guess here is because I can see it. She really wants to fix the educational system. Our I agree Vice to that. President is really very passionate about our children. Kitang-kita talaga yan. And tinitiis niya, ito mga intriga na ito, tinitiis niya yung binababoy siya ng Kongreso, no, yung that kind of treatment, because she really and truly wants to serve
the Filipino people, more so our children, more so because the CPP, NPA, NDF is inside our schools. No, so we are so fortunate to have such an education secretary. Ma'am, idadagdag ko lang. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang CPP urban operatives like Franz Castro and ACT teachers. Hindi nyo ba nakita consistent 3 major surveys ang nagsasabi na one of the best performing cabinet members sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si Sara Duterte, nasa 1, 2, 3 top performer, most trusted, high performance, most trusted, at kinikilala ng taong bayan ang kanyang ginagawa sa DepEd. Number 2, malinaw po na may dapat ipapaliwanag. At kami nga nananawagan kay Inday Sara Duterte, napakabait po ninyo, Vice President Sara Duterte, para hindi ninyo ipagpapatuloy ang investigasyon na magpapatigil sa illegal na pangungulekta ng butaw. Ni Franz Monthly Castro. nila Franz Castro, na sa loob po ng 8 years, from 2015 to 2023, Brother Franco, ang estimated amount ay mga 50 million pesos. At walang Sa Manila lang yun. Manila, Luzon. Luzon. At walang audit, walang report, walang expenditures, walang projects, walang benefits. Mandatory payroll deduction pa. At ang ginagamit nilang sangkalan, may CNA daw sila. Collective Negotiations Agreement sa former DepEd Secretary Liling Briones na pwede namang i-review. Madam Vice President, hindi po namin kayo pinangungunahan, pero ito pong sentimiento ng mga guro at mamamayan. Ipurso po natin ang investigasyon bakit mula 2015 hanggang 2037. Brother Franco, nasa payroll. Ang deduction aabot hanggang Yun, isa pa yun, 2037. Oh. Ma'am Lorraine, mga kababayan, Miss Ina, ang butaw po ay monthly dues or forced contribution. Kahit hindi ka magko-contribute dahil ginuhugot nila sa mandatory payroll deduction, automatic nakakakuha sila taon-taon po, hindi bababa sa 10 milyones. Okay. Brother Franco. Ayun ang accomplishment ng ACT teachers, ang pangingikil. Nananawagan na pa alisin si Nananawagan Inday na Sara. ibang guro. Okay, malinaw yun mga kababayan. Ang accomplishment po ng ACT teachers party list, itong sinasabi ni Ka Eric, na pagkuha. Pangingikil to Ka Eric, Pangingikil di ba? ang equivalent niya. Malinaw ito. Panguhut-hut. O sige, ngayon ibabalik ko ang tanong sa iyo. Ano ba ang accomplishment ng ating Vice Presidente? Naku. Ay naku, kita naman po Malulunod natin. siya. Yung papagawa ng maraming classroom, I cannot count it dahil sobrang Libo. dami Ka Eric. Libo. Libo-libo. Tomorrow we'll have the complete report of please, our ma'am, please. Ilalatag po namin ang accomplishment ng ating Please. Vice Presidente para makita ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po, ano pong accomplishment ninyo? Not only that, Franco, nagbigay siya ng accountability Yes. niya kung anong ginawa niya sa pondo. Yes. Exactly, ma'am. At isa sa reason yan kung bakit kailangan ng pondo ng ating Vice Presidente. Bakit? Para sa kanila to Sa CPP, NPA, NDF ito Naalala mo, Kaya Frank, gustong tanggalan ng Yung pondo binanggit Ka, ko Eric. kanina, Yes. yung pagpapalaganap ng MKLRP Oh, na gustong ipatigil ni Inday Sara sa online Oh. at habulin ang mga nagre-recruit ng NPA. Yan. Exactly ka, Eric. Yun ang kanyang Kaya ginagawa. gusto nilang tanggalan ng pondo ang ating Vice Presidente dahil ang numero unong target ng ating Vice President Sara Duterte ay yung recruitment sa hanay ng kabataan. Exactly. Yun ba yung priority na sinabi mong walang kailangan i-priority ng ating Vice Presidente? That's the number one Priority. na priority ng ating Vice Presidente at sinasabi mo dito, kabaliktaran. ACT teachers, sabi nila gusto nila magkaroon ng bagong secretary na ipaprioritize ang teachers at estudyante. Exactly Bakit yung hindi Hindi ginagawa. ba yun ang ginagawa ng ating Vice Presidente tapos puputulan mo ng pondo? Di, at saka di ba yung style ng CPP, they pretend to speak for everybody. As if Pero they actually, are. Kaya gaganon nga lang sila, si paano lang yan, si ano pangalan nun? Sila lang yan. Sila lang, kaya Mga nga- barkada, si Antonio Tinio. Tinio. Kaya nga ko ganito Kaya kinokorek natin ang kanilang pagsusulat dito. Even sa pag-narrative nila, lolokohin nila mga Pilipino as if they Teachers and education personnel. Oy, tigilan niyo Kayo yung lang ganyan. yan. O damay dahil marami nagmamahal na mga guro sa ating Ang Vice challenge ko President. natin sa kanila, before kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education, i-account nyo muna. 3. Number 1, ang inyong pangungutong panguhuthut sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037, dugo at pawis ng mga guro, 20-20, 50-50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa,
bakit nyo ito pinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. Number 2, nagdo-double funding kayo. If you are building organizations of teachers, mayroon kayong party list that you can access 100 million pesos. Hindi pa kasama ang inyong 30 million na mga extraordinary fund na pinapalusot nyo sa Kongreso. Bakit papupundohan nyo pa ang mga teachers? Dapat may paliwanag nyo saan napupunta ang mga pondo nyo. Third, Brother Franco, nakasalanan nyo sa taong bayan, before kayo magmagaling, Franz Castro, sagutin mo muna ang panawagan ng taong bayan. Bakit kayo nag-kidnap Yan. ng mga kabataan sa Yun, Talaingod? sabay. Teacher ka pa naman, sabi mo. O bakit kayo lumabag sa mga batas at may mukha ka pang ipakita na nandyan ka sa loob ng Kongreso? You resign. Yan yung nahuli natin siya. Yes. Pero maraming Yung hindi siguro siya nagawa nahuli. yan na hindi siya nahuli. Yeah. So ito ay klarong-klaro na ang ganitong Sindikato. hakbang ay sinindikato. Kaya tama lang na ang inyong pangalan ay Alliance of Communist Teachers sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kasamaan sa pangalan na yan dahil sa inyong ginagawang inostisya at mga pang-aabuso sa mga guro. Amisina, alam ba ng taong bayan, mga kababayan, kung gaano kabigat ang source na ito na ginagawa ng CPP, NPA, NDF through ACT and ACT teachers sa mga gurong pampubliko? 800,000 plus ang public school teachers, elementary and high school sa Magkano yung buong bansa. monthly? Ang nakukolektahan nila, ang ayon sa datos na hinahanap ni Vice President Sara Duterte, saan ang mga chapters ninyo? Bakit Yan. sinasabi nyo na may 300,000 na nagko-contribute na mga gurong pampubliko at hindi alam ng mga guro na nagko-contribute pala sila? Yan. Kasi meron na nga tayo, nagtestimonya ka, Eric. Di ba? Nagsalita Sila na Teacher sila. Delia. Gusto na nilang itigil, pero patuloy pa rin. Yes. Yeah. Patuloy pa rin ang pagkuha sa kanilang how much percent Mayroong 25 pesos, 20, may 50, may 70 pesos. Kaya sabi ni Inday Sara Duterte, imbestigahan ito. ayun ang imbestigahan. At dapat Eric. ipatigil ito. At ito yung gusto kong isa pa sa nasabi nila dito. Also, at the heart of teachers, which is raising the wages of teachers and non-teaching personnel according to ACT teachers. As it noted how over 90% of public school teachers do not make a living wages despite being overworked. Bakit hindi nyo itanong yan sa sarili ninyo? At bakit hindi nila i-demand yan sa Presidente? Tsaka Yeah. sabay kaltas. Tapos At kay hindi. Speaker Martin Romualdez. Sinabi nila dito, Di ba, yung... ma'am? Yeah. Sara Duterte is not the president. She's not also the head of Congress na nanggagaling ang budget. Hindi ba you are just making an issue para atakihin Ay, issue siya? lang. Why did you not demand it? Bakit niyo dinimanda yan at itinulak sa inyong kaberks na si Speaker Martin Romualdez na palaki ng pundo at sahod ng mga guro? Ba't niyo ginawa? And why are you not demanding it from the president who is the head of the government? May Tama. comment. Yan, And exactly they, nga, and Eric, they eh. pretend that they care so much for the financial security of our teachers. Pero so ganito, tigilan nyo yung pangingikil niyo, pag-extort nyo, Exactly, ma'am. yung butaw na yan. That's my point. Sinasabi mo, hirap na ang mga guro na Sabay makakuha nakaw. ng sweldo. Sabay Kikikilan mo tutong. ba? Wala kayong pinagkaiba sa NPA na Franz nasa da kabundukan. Cotongero. Di ba ka, Eric? Meron Isa silang pinagkaiba na yung mga tao sa mga farmers natin, mga peasants natin doon, wala nang kapera-pera, tututukan mo pa ng baril para kikilan mo. Exactly. Kaya Wala kayong pinagkaiba kahapon, doon. sinelebrate nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas ang anibersaryo ng CPP, Wala ng man Communist daw. Party of the Philippines. Kaya, ang ibig sabihin niyan, pag may partido, may partida. Ah. Meron akong basahin lang ni